And if you find a Filipina and she fine, you better keep her, 'cause there ain't no mahiwagang salamin. Kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na patingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipigil? Salamin, salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin, salamin sa dingding ka rin ba sabihin? Salamin, salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin, salamin ka
Yan naman daw. Sige na. Sige na. Ayun na lang. Ano mo yan? Blow. Ayun na! Ang bilis na! Ang bilis na! Ang picturean, babe. Oo, siya. Oo. Umiiyak na siya. O, blow mo, blow. Ayun. Picture na, picture. Yes. So, dito na po tayo sa number 3. Mighty God, Everlasting Father. Amen. Dito po sa Hebreo, no? Hebreo 13:8. Di ba'y sinindan siya sa lupa dito sa ating mundo? Siya ang Diyos at siya rin ang ating Panginoon. Amen. Hebreo po, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Pangawakan po natin yan na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Sabi nga po ng kanta, ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Amen. No? Yun po, no? Yung kanyang mga pangako noon, kahapon, ngayon, at magpakailanman ay laging sariwa sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, huwag po tayong magpatumpik-tumpik, no? Ibigay na natin ang todo-todo ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po ng kanta, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay. Yun po, dapat todo bigay ang papuri, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat, sabi nga po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Kung kaya't inaring ganap at banal ang lahat ng tao ni Jesus. Amen. Sabi nga po ng kanyang salita, siya ay banal. So, dapat tayo rin ay magpakabanal. Dahil tayo po ang kanyang iniligtas, tayo po ang kanyang anak, tayo po ang mga followers ni Jesus. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 15. Dito po sa Tagalog. Maganda po kasi siya sa Tagalog. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon na inyong mga puso. Sa inyong mga puso. Na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Iba pong version sa akin, sabi niya, idambana ninyo sa inyong mga puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Amen. So, nangyari na po yan sa akin, no? Ang dami po nga talagang nagal sa akin. Pero, kapag meron kang alam sa salita ng Diyos, hindi ka natatakot na magpaliwanag. Kapag alam mo ang salita ng Diyos, confidence ka, ipagtanggol ang Diyos na iyong sinasamba. Amen, no? Handa kang magpaliwanag na may kaamuan. Kaya kamati-pate, dapat sabihin mo ng tamang way, di ba? Para naman matouch siya. Alam ko, minsan sa akin pong buhay, nangyari yung mga ganun. Tapos alam niyo po, in the next day, na nakasalubong ko po yung nagtanong nga sa akin. Nano ka kasi, papansin ko, yung salita mo waliwa, sabi po. Ay, born again po kasi, sabi ko. And then po, in the other way po, nanikit ko na yun naman. Sabi na, balo mo anak, pache, kasabi da ka, masisiyahan ko ketang indamdamin ko masiyahan niya. Bala mo gagaan niya itang puso ko. Kasi po, siyempre, pinapaliwanagan natin kung ano ba yung ating pinupuntahan dito sa church. Bakit tayo born again? Ano ba yung born again? No? Yun po yan. Kasi sa ibang tao, yung born again parang malansang isda. Ayaw nila, pag oray na rin born again, sasalikod na lang. At kami po mabuhang. Pero kapag po maganda yung papaliwanag natin sa Panginoon, ay magigiliw sila. And then po, alam nyo,
bangkong sinasabi niyo, siyempre, luluksulit ang puso. Masaya yan. Kasi alam ko, nasisiyan din ang Panginoon. Amen. Opo. Kaya nga po yun, lagi tayong magpaliwanag sa kaamuan, sa magandang pananalita. Kasi matatat